May kakalikutin tayo isang printer Epson L120. Ito guys, sinerbisan na natin to dun sa bahay ng may-ari. So may iba pala siyang problema kasi ang unang problema nito mga kalikot, end of service na siya. Nireset na natin, so ganun pa rin, may error pa rin siya. Tapos nagbiblink yung indicator light niya. Tapos hindi gumagalaw yung kanyang print head. Kaya inuwi na lang natin mga kalikot kasi may iba pa siyang problema. Mukhang may problema sa kanyang logic board. So bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Lalo na yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channel at saka sa mga nag-follow na rin sa ating Facebook page. Shoutout natin si Master Chris Fernan Amores. So lagi yan nagko-comment sa ating comment section. So shoutout sa iyo Master. Shoutout na rin natin si Marco Galang, Maria Extina, Sanday Samonte, Hider Gillian Hapalya, Aldia Aguilar, Sandy Balbabuco, Camilo Carion, Ernest Toto, Retzel Inoy Kumon, GR Padua, Jun Baisa, Mingay Prince, Risa Marie Ijo, at saka kay Elizalde Pahayak. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Ayan, kapag bago lang po kayo sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Try muna natin mga kalikot, at least makita nyo rin. So power natin siya. Ayan o, nagi-green light naman siya. Kaso nga lang, nagbi-blink. Ayan o. So na-try na natin to na i-reset. Check natin. Try natin mag-print. Yan, punta muna tayo sa kanyang device and printers. Tapos hanapin natin yung model ng ating printer. So mukhang hindi siya na-detect. So naglulos sa ating laptop. So ayan. Ito na yung kanyang model. I-default natin siya. Try natin mag-nozzle check. Magpiprint tayo. So ayan yung error niya mga kalikot. Check natin yung kanyang details. Yan guys oh. End of service na siya. So kapag i-reset naman natin, 00 naman yung kanyang main pad counter. So try natin na i-reset para at least makita nyo rin mga kalikot. Pero ito guys, nasubukan na natin to na i-reset. Check muna natin. So naging 100% ulit siya mga kalikot oh. Pero ang alam ko, na-reset na natin to dun sa bahay ng may-ari. Try ulit natin na i-reset. Yan, initialize natin. Tapos turn off natin yung ating printer. Yan, off natin. Tapos on ulit natin siya. Tapos check natin kung magbe-blink pa rin. Bali nagbe-blink ulit siya mga kalikot. Ayan, kahit kaka-reset lang natin. Ayan guys, 00 na siya. Try natin. Ayan, 0% na yung main pad counter niya. So ganun pa rin, nagbi-blink pa rin siya. Yan, close na lang natin lahat to. Tapos buksan natin yung printer mga kalikot. Bali na reset na natin siya. Tapos kahit i-off natin, tapos i-on, hindi gumagalaw yung kanyang print head. Tapos pag on natin mga kalikot, nagbi-blink siya. Yung red at saka yung kanyang power button. Ayan o. So ang observation ko dito mga kalikot, parang may problema sa kanyang logic board. So babaklasin natin siya. Bale, unplug muna natin.
Na-check na natin to mga kalikot na wala namang natanggal na mga parts niya. Nandiyan naman lahat naka-intact yung mga spring at saka yung mga ibang parts niya. So mukhang may problema sa kanyang logic board. So babaklasin natin yung kanyang main board. Tinanggal na natin yung mga wire at saka yung mga ribbon niya mga kalikot. Check natin mamaya yung kanyang transistor. Ayan, so dito guys, hindi natin nakita to. So may cotton buds dito sa ayan sa loob. Mukhang dito ata nagkaroon ng problema. So may nakita tayong cotton buds dito sa ilalim ng tray niya mga kalikot. Bali linisin muna natin. So hindi natin nakita dun sa bahay nila yung, kasi hindi natin binaklas to mga kalikot kasi wala naman tayong nakikitang dumi dito. So yun pala nakatago dito sa ilalim ng tray. Tanggalin muna natin yung kanyang logic board para ma-check natin yung kanyang transistor. Ito yung i-check natin mga kalikot, baka shorted na siya itong dalawang transistor na to. So check na rin natin kung baka puno na yung kanyang waste tank para malinisan na rin natin. Mukhang okay pa naman mga kalikot. Bali hindi pa siya puno, so linisin ko lang yung mga alikabok. Wala namang natanggal dito sa ilalim mga kalikot. Bali ibalik na lang natin yung kanyang waste tank. Testerin natin yung dalawang transistor na to mga kalikot. Sana wala siyang problema. Sana doon lang siya nagkaroon ng problema sa cotton buds na bumara. Pero check na rin natin to mga kalikot. Tapos pati itong fuse, check na rin natin. Mukhang okay naman itong transistor, hindi naman siya shorted. Ayan, mukhang okay siya. Yan, hindi naman siya shorted. Check natin yung kanyang fuse. Yan, okay naman yung fuse nyo. So bakit kaya? Yan. So okay naman yung dalawang transistor tapos yung fuse. Linisin natin yung ito. Baka dito rin siya nagkaroon ng problema itong paper sensor nya. So linisan natin ng lighter fluid. Minsan kasi mga kalikot, nababaraduan siya ng alikabok ng bond paper, namumuti. Kaya linisan natin, baka barado siya. Tapos ito guys, linisan na rin natin yung socket ng ating ribbon papunta dun sa kanyang print head. Pati yung sensor ng kanyang encoder disc mga kalikot. Yan, linisin rin natin to para minsanan na lang habang nakabukas pa. Linisin din natin mga kalikot yung kanyang ribbon na papunta dito sa kanyang logic board. Try muna natin siya, baka dun siya nagkaroon ng problema sa nakita nating cotton buds dito sa ilalim ng tray nya. Yan. Kapag ganun pa rin, try natin na linisin yung ribbon na papunta dito naman sa kanyang print head. Tapos kung ganun pa rin mga kalikot, try natin na baklasin ito, tapos testerin natin siya. Baka may kunting leak siya, baka dito rin nagkaroon ng problema. So hindi muna natin siya babaklasin. Test muna natin, baka dito lang nagkaroon ng problema sa nakita nating cotton buds. Yan. So assemble ko ulit siya mga kalikot, yung kanyang logic board.
Dito guys, kompleto naman yung spring niya dito. At saka dito sa kanyang paper sensor. Ayan o. So, balik muna natin yung logic board niya. Tapos, test ulit natin. Kapag binabalik na natin yung kanyang logic board mga kalikot, kahit anong printer, ito yung i-check nyo rin. Kung nakapasok dito sa kanyang sensor yung ito, yung may spring. So, yung plastic na itim na yan. Yan rin yung i-check natin. Ayan, maraming nagtatanong or nagko-comment sa ating comment section kung paano daw magbalik ng tray. So, may mga video naman tayo guys sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kaso nga lang hanapin nyo lang siya mga kalikot. So, unahin natin ilagay yung spring dito. Ayan o. Yan, share ko na lang din kung paano maglagay ng tray ng printer. Ipasok muna natin yung spring dito sa loob. So, may guide naman yan. Ipasok lang natin. Kapag napisto nyo na yung spring dito mga kalikot, yan, ipasok lang natin dito sa left side na lock nya. Tapos dito naman sa kanyang right side. Yan. So, ganun lang mga kalikot. So, try muna natin kung mag-i-error pa siya kapag i-plug na natin siya or i-power natin. Kasi nagbi-blink yung dalawang ilaw niya. Yan, na-plug na natin. Power na natin siya. Ayun. So, ganun pa rin mga kalikot. Nagbi-blink yung ilaw niya. Tapos, hindi gumagalaw yung kanyang print head. Sinubukan na natin mga kalikot. Ganun pa rin. Try natin linisan dito sa kanyang print head. So, mukhang may tama yung kanyang logic board. Ayan, so ito yung lilinisan natin. Kapag naglilinis tayo ng ribbon mga kalikot, isang way lang siya. Huwag natin na ibalik kasi baka matuklap yung contact ng ribbon. Yan, ganyan lang siya, palabas. Assemble na natin. Try ulit natin mga kalikot. Na-plug na natin siya. Check ulit natin kung ayan. So, ganun pa rin mga kalikot. So, nagbi-blink yung mga indicator lights niya. So, mukhang may problema sa kanyang logic board mga kalikot. Baklasin ulit natin yung logic board niya mga kalikot. Check natin isa-isa yung dalawang transistor. Baka may mga leak na rin. A few moments later. Bago natin tanggalin yung kanyang logic board mga kalikot, try muna natin na initialize settings dun sa kanyang resetter. Kasi nung una, tapos kanina, nireset natin tapos nag-0 siya. Tapos kahapon ulit, nireset natin siya. Kaso nag 100% ulit siya mga kalikot. So try ulit natin. Pero try muna natin dun sa kanyang initialize settings tapos bago natin i-reset ulit. Parang nagbago itong ating date dito sa ating laptop. Ayan o, 2013 siya. So kaya hindi natin ma-reset. Nasa 2013 yung ating laptop. Ayan o, naka 2013 siya. Yan, January 12. So ano yung time ngayon? So yung time natin. Ayan, so naset na natin yung ating
date and time. Try ulit natin mag-reset. Or pupunta pala tayo dun sa kanyang initialize settings. Yan, pasok muna natin yung password. Try natin na i-select yung kanyang port. Kasi maraming naka-install dito sa ating laptop na printer. Naka-auto selection kasi siya. So dito tayo sa L120 series. Yan. Tapos, ay check pala natin kung naka-default settings yung ating printer. Ayan, so okay naman. Tapos, click natin yung particular adjustment mode. Tapos, dito tayo sa, or dito muna tayo sa initialize settings. So, kailangan natin dito yung kanyang serial number or yung product serial number. So, i-input natin yung kanyang serial number dito sa dalawang box. Kaya wag nyong punitin mga kalikot yung serial number niya dito sa pinakalikod ng printer natin. Para ma-input natin or mailagay natin yung serial number niya. So, i-type muna natin mga kalikot. Yan, TP 3key A tapos 03394. Ayan. Tapos i-re-input natin ulit sa pinakababa niya. Bali gayahin ulit natin yung tinype natin. Tapos click natin yung perform. Yan, yes natin. Do you continue this process? Yes. Ayan. So, nag-communication error siya. So, okay lang yan mga kalikot. Okay natin. Finish. Tapos, punta tayo dito sa kanyang waste ink pad counter. Try ulit natin siya na i-reset. Check muna natin. So, naka 0-0 naman siya mga kalikot. Reset ulit natin. Yan. Initialize natin siya. Okay. Yan, turn off natin yung ating printer. Yan, tapos on ulit natin yung ating printer. Check natin. Ayan guys. So, gumalaw na yung ating print head. So, kanina or kahapon, hindi natin siya ma-reset. Bali, 2 times na natin na-reset kahapon tapos kanina. Kahapon kasi naubusan na tayo ng oras kasi medyo pagabi na, kaya inuwi na lang natin yung unit mga kalikot. Tapos kanina nagtry tayo na mag reset ulit, tapos nag 0-0 siya, kaso nga lang bumalik ulit sa 100% yung nireset natin kahapon. So na-check natin yung ating date and time. So nasa 2013. So mukhang may problema yung CMOS battery ng ating laptop. Parang lowbat na yung CMOS battery niya. So ang ginawa natin, buti na lang hindi pa natin nabaklas ulit yung mainboard niya or yung kanyang logic board. So ang ginawa natin, pumunta lang tayo dun sa kanyang initialize settings para ma-refresh yung kanyang logic board. Tapos nireset ulit natin siya mga kalikot kahit 0-0 na. Nung natapos na natin siya na initialize settings, gumana na siya mga kalikot. Nung pagtapos na natin siya na reset. Tapos gumalaw na rin yung kanyang print head. Ayan o. So mukhang okay na siya. Tapos check na lang natin kung magbe-blink pa yung or magre-red blink siya. Ayan guys oh. Mukhang stable na yung ilaw niya, yung kulay green. So buti hindi pa natin nabaklas yung logic board niya. I-check natin sana yung kanyang transistor. Pero ang inisip ko kasi may supply naman siya eh. Okay yung supply niya. So nakalimutan natin yung next step sana natin, yung initialize settings para ma-refresh yung kanyang board. So ayun na nga, nung nag-initialize settings tayo, saka tayo nag-reset. So naging okay na siya mga kalikot. So yun lang yung naging problema niya. Siguro maraming error na dito sa logic board niya, kaya
Kahit anong reset natin, hindi siya nagre-reset tapos hindi na gumagalaw yung kanyang print head. So yun lang yung ginawa natin. Trinay natin na initialize settings. So nakalimutan natin. So doon pa sana sa bahay ng may-ari, ginawa na natin sana. Kaso nga lang kinulang yung oras natin kahapon, kaya inuwi na lang natin yung unit. So kanina nakalimutan ko ulit. So nung nag-initialize settings tayo tapos nag-reset, naging okay na siya mga kalikot. So yun lang yung naging problema niya. So try na natin mag-print. Try natin mag-nozzle check para ma-check na rin natin yung printout niya. So punta lang tayo ng device and printers. Tapos sa model ng printer natin, right click, printing preferences, maintenance, tapos nozzle check tayo. Ayan, pagpasensya nyo na lang, medyo maingay yung mga ibon. Medyo open area kasi itong re-repairan natin. Try na natin mag-print. Check natin kung mag-print na siya. Ayan, gumagalaw na yung kanyang print head. Ayan guys, nag-print na siya. Kaso lang, may problema sa pattern ng kanyang kulay. I-cleaning natin siya mga kalikot. Ayan o. So, i-head cleaning natin. Bale, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos na siya head cleaning. Ayan, medyo matagal kasi siya. Or update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kung okay na yung kulay niya. Much later. Natapos na siya kanina mga kalikot na nag-power cleaning, tapos nag-head cleaning ulit tayo. And then nung nag-nozzle check na tayo, ayan o, medyo naging okay na yung printout niya. Tapos kompleto na rin yung mga kulay niya mga kalikot. So try ulit natin. Mag-nozzle check tayo. Check natin yung pattern ng kanyang kulay. So ayan guys, naging okay na siya. Tapos kompleto na rin. Tapos maayos na rin yung kanyang pattern. Ayan o. So okay na siya mga kalikot. Bali takpan ko na lang. And then i-reset ulit natin siya para 0-0 yung kanyang counter pad. Bali assemble ko muna siya mga kalikot. Off muna natin. Na-assemble na natin siya mga kalikot. I-reset muna natin tapos try ulit natin mag-nozzle check. Ayan guys, kaka-reset lang natin pero may 23% na kaagad. Kasi nag-power cleaning tayo tapos ilang beses tayo nag-head cleaning. I-reset ulit natin siya para mag 0-0 bago natin ibigay sa may-ari. Tapos try ulit natin mamaya mag-nozzle check tapos yung mga rainbow color natin mag-print rin tayo. Ayan, so na-reset na natin, off na natin yung ating printer. Tapos on ulit natin siya mga kalikot. So 0-0 na siya. Try ulit natin mag-nozzle check mga kalikot. Check ulit natin yung kanyang pattern. Ayan o. So okay na siya mga kalikot. Try natin mag-print ng rainbow colors. Ayan guys. So kompleto na yung kulay niya. Try ulit natin yung isang rainbow colors natin. Ayan, so try ulit natin mag-print ng text. Ito na yung print niya sa text mga kalikot. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Kompleto na yung pattern ng kanyang kulay at saka walang kulang yung mga pattern niya. So okay, pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot.
Ayan, so hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating printer Epson L120 mga kalikot. Ang ginawa lang natin dito mga kalikot, ilang beses na tayo nag-reset, parang bumabalik yung percent ng mga print niya mga kalikot, nasa 100% ulit. Bali nag-end of service ulit siya mga kalikot, kaya ang ginawa na lang natin, nakalimutan kasi natin, nag-initialize settings tayo, tapos naging okay na siya mga kalikot, at least na-refresh yung kanyang logic board. Tapos sinubukan ulit natin siya nag-reset. Ayun, nag 0-0 naman yung nung ni-reset natin. So yun lang yung ginawa natin, tapos nilinisan natin siya. Tapos pati yung mga ribbon niya mga kalikot na papunta dun sa board, pati yung mismong logic board niya, nilinisan natin, pati yung lahat ng mga sensor. So yun lang yung ginawa natin guys. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye. Ayan, puro tinta na yung kamay natin.